Yes siya mga Waki Peeps, what is up? Kamusta kayong lahat? Good afternoon. Napakainit ng panahon, summer na talaga. Well anyway, for today's video, ito nga yung sinabi ko na gagawin kong impression ride for my speed 400. It's been 7 days now since nung nakuha ko siya last week. So ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung experience ko for owning this bike for the past 7 days. So wag na natin itong patagalin, mag-intro video muna tayo. Alright, so kung ikaw ay actually bago dito sa aking channel, make sure to subscribe. Hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko, okay? Also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. So, bago tayo mag-ride, quick specs muna tayo. So, this is a 398 single-cylinder, liquid-cooled, double overhead cam. And fuel injected na rin siya. Meron siyang 40 horsepower at 8,500 RPM at 39 Newton meter of torque at 6,500 RPM. So meron tong fuel tank capacity na 13 liters. And then front suspension niya 43mm upside down fork. Yan, ang laki, napakataba. Yan. Single disc na 300mm na may vibrate. Syempre ABS yan. Sa likod naman ganun din, disc brake with ABS, and of course caliper niya is vibra din. Size ng gulong sa harap is 110, sa likod naman is 150, parehong Diablo Rosso 3 yan. And what else? Ride by wire, full LED, merong immobilizer, and then the switchable traction control. Yung ABS niya hindi na siya switch compare dun sa scrambler na pwedeng i-switch off yung ABS para for off-roading. So yan siya. So sound check tayo para marinig nyo. Okay, let's go. So naka ano pa tayo, naka stock pipe. Ito siya. Ayan. So napa-edit ko na siya kanina. Pwede na naman natin siyang bombahin. Ito siya. Not bad na rin, pero pag sa expressway medyo tahimik pa siya eh. So tara, mag gear up na tayo para lumarga na rin tayo at mainit, and para ma-share ko sa inyo yung experience ko for the past 7 days of owning this bike. Okay, let's go. Yes, nagre-record ba tayo? Oh yes, so we are recording. Woo! Yes! Ay, nako, huwag kang uulan ha, para makulimlim dun sa part na yun, no? Anyway, to start off, syempre mag-start muna tayo sa engine. So again, this is a 398cc single cylinder liquid cooled double overhead cam na engine. Meron siyang lakas na 40 horsepower at 8,500 RPM at 39 Newton meter of torque at 6,500 RPM. So for the past 7 days na ginagamit ko itong Speed 400, so far nag-enjoy ako sa kanya. Syempre tumalon tayo from 155cc to 400cc. Napaka beginner friendly ng bike na ito. Hindi kanya itatapon dahil sa kanyang power. Manageable ang kanyang power. Yun nga lang napansin ko sa kanya is that maikli yung gearing niya. Parang from first gear gusto niya kagad lumipat sa second, from third. Ayan, pero in terms of power, nasubukan ko na siya paakyat.
Hindi naman siya hirap. Although hindi ko pa nasusubukan na may angkas to. Siguro yung first few days lang medyo nanibago lang ako sa torque niya. Syempre iba ang torque ng 155cc sa 400cc eh. But engine wise, yung performance niya, goods na goods para sa beginner or for someone na magja-jump from a lower displacement to a beginner displacement like 400cc like this. Yan, speaking of suspension, yan, lubak. Masasabi ko sa suspension niya, super solid. Ganda ng play. Hindi ko masyadong ramdam yung lubak. I'm not sure kung nag-distribute din yung weight ko, kaya ganun yung play ng suspension. Yung suspension pala nito sa harap is may travel na 140mm. Yung rear naman niya is 130. So far goods yung suspension niya. For me siguro sa iba sasabihin medyo matigas. Well, pwede naman ipa-adjust yung rear suspension nito eh. Yung sa harap nga lang hindi siya adjustable. Also, bago tayo mag-move forward, dapat sinimulan ko yung sa sitting position eh, pati yung sa ergonomics. Yung upuan nito, grabe, sobrang lambot. Ibang iba compare sa XSR ko. Sa XSR ko, tigas eh. Ito ang lambot, sobra. Feeling ko hindi ka mapapagod sa mga long ride dito eh, pag ito gamit mo, sa sobrang lambot ng upuan. Tapos yung riding position nya, napaka neutral naman. Actually, napansin ko parang mas lightly leaning forward yung XSR 155. Ito medyo mataas yung handlebar eh. So hindi siya masyadong parang leaning forward sa speed 400, not unless na lang kung maikli yung mga arms mo, yun. Tapos yung foot pegs nya slightly rear set naman, parang sa XSR 155. Ayun oh. Ayos brake. Ayun, speaking of brakes, so meron tayong 230mm disc brake sa likod and 300mm disc brake sa harap, both na may Vibra caliper. Ang Vibra is sister company siya ng Brembo, pero by Brembo daw yun eh, yung Vibra. So far solid naman kumagat yung both brakes ng likod at harap. Ayun na, 60 km/h brake tayo pareho. So, nice. Reliable naman yung brake, mapagkakatiwalaan. So far hindi ko pa nararamdaman yung ABS na nagkick-kick eh. Ayun na, 60 km/h brake tayo. Ayun, naramdaman ko yung ABS. Ayun. So far solid yung brakes na to. Hindi kanya ipapahiya. Since napag-usapan na rin natin yung brake, sama na rin natin yung mga gulong nya. So again, ang size ng gulong nito is 110 by 70 by 17 sa harap at 150 by 60 by 70 naman sa likod. Both Pirelli Diablo Rosso 3. Ito actually yung first time kong maka-experience ng Pirelli na tires, gulong. Para sa akin napaka solid niya. Kapag yung mainit ng ganito, sobrang kapit niya. Although hindi ko pa naman siya nasusubukan sa mga twisties, kasi nga bago pa lang. Ilan pa lang naman yung odo natin. Ayaw kong biglain, baka kasi di ba mapaano tayo. Pero so far makapit siya. Hindi ko pa siya natatry sa basa kasi hindi naman nag-uulan eh. Pero yun nga, anong pansin ko pag uminit na siya, tapos mainit pa yung kalsada, sobrang kapit niya. Yes.
So pag-usapan naman natin ng seat height na to. Seat height niya is 790 millimeters at may total weight na 170 kilos. Yun is yun ay actually full tank, 170. So magaan siya kapag medyo hindi siya to full tank. So pakita ko dyan sa screen yung tindigan natin. I'm 5'8 and a half and meron akong bigat na 80 kilos. And so far flat foot naman tayo on both feet. And since 170 kilos nga siya, in terms of maneuverability, eh sobrang dali nito i-maneuver dahil sa sobrang gaan niya. Ayan o. So gaya nga ng sabi ko kanina, no, sobrang gaan niya and madaling i-maneuver. Pero kahit na magaan siya in terms of maneuverability, pagdating naman sa higher speeds, sobrang stable naman siya. Yun ang experience ko sa kanya for the past 7 days. Meron akong pinost few days ago na pinakita ko doon kung gaano siya ka-stable sa SLEX. So far, goods naman siya. Hindi siya wobbly, hindi ka tatangayin ng hangin. Speaking of hangin, nasa expressway, kapag magaan ka, madadala ka talaga ng hangin. Yung bike hindi mahangin, pero yung mismong rider itself, madadala ka since naked siya. Yung palo ng hangin nandito talaga sa harap mo. Sa pag-usapan naman natin yung fuel consumption niya. So as mentioned earlier, meron tong 13 liter tank capacity. And nung last week nagpunta ako sa Imprint Customs, which is sa Antipolo. Tapos balikan yun. Siyempre nag full tank ako noon. Nag-average ako ng around 23 to 24 kilometer per liter. So not bad na rin daw yun, sabi nila. Pero I think pwede pa daw yun ma-improve eh. Siguro dahil nga gawa ng bago pa yung bike, tapos hindi pa siya naka first PMS. I think mag-i-improve pa yung fuel consumption nito after ng first PMS. Or siguro dahil na lang din sa riding style ko. Kasi minsan ako humahataw ako eh. Siguro kung chill ride ka lang or mix ka ng chill ride at humahataw, mausok. Oh, grabe sa lubak. Solid. Oh. Solid pa yung brake. So in terms of features ng bike na to, ito ay naka ride by wire. Of course, dual channel ABS. Meron din siyang switchable traction control. All LED. Yan. Meron din siyang immobilizer. So safety yung motor nyo, kasi in case na manakaw, walang ibang makakagamit kasi gawa ng immobilizer chip na nasa susi niya. Ayun. Also naka bar and side mirror na rin siya as a standard. Pero pansin ko lang sa bar end niya, pag nag-vibrate na yung motor around 6,000 RPM, ayun, nagbabibrate na rin siya. Pero okay naman yung visibility ng bar and side mirror. Wide naman siya. Pero I prefer kasi yung parang yung katulad ng kay Gray sa XSR 155 ko, parang lift type na malapad. Sana magkaroon ng ganun yung Triumph para papalitan natin siya. Mas prefer ko yun kesa sa bilog. Siguro nasanay lang din ako. Grabe init to. So may nakalimutan pa ba akong i-discuss about sa bike na to? So far, enjoy ko tong bike na to. Parang pinalaking gray nga lang with added features like yung ABS, yung traction control, tapos ride by wire.
Ayun. Tapos Triumph pa yung brand, di ba? Mag-go na pala tayo. Pasensya na sa wind noise ha. Woohoo! Bawas tayo. Nagwa 120 na. Pasensya na. Okay, balik tayo sa chill ride. Ayun, I almost forgot to mention yung vibration. Yung vibration niya, since single cylinder nga ito, normal na yung vibration sa isang single cylinder eh. Kung i-compare ko yung vibration nito sa XSR 155, ito hindi gaano eh. Nandoon siya pero hindi siya yung nakakangawit or nakaka-stress or nakakapagod. Yung sa XSR 155, since nasanay na lang din ako sa pagod ng vibration nun. Grabe yun. Ito, ang vibration nito, ayun o, nasa around 8,000 RPM lang mula sa legs, tapos papaakyat dito sa handlebar. But so far, okay naman yung vibration niya eh. Manageable naman eh. Hindi siya yung nakaka-stress at nakakapagod. Woo! Ayun pa pala, isa kong nakalimutan, yung torque assist clutch niya. Sabi, parang ano daw yun, slipper clutch. With that, malambot yung piga mo sa clutch kapag nag-switch ka ng gear. Oh, di ba? Ang galing mag-brake ah. Thank you, Vibrate. Woo! Hanap tayo ng titigilan para mapakita ko sa inyo ulit ang bike. Ayan, dito tayo. Saan kaya maganda? Oh. Nice. Ayan, dito tayo. Yes. So patay muna natin. Pakita ko sa inyo ang bike. So ayan siya guys, ang aking Speed 400 by Triumph in Carnival Red. Napakaganda no. Actually favorite color ko kasi ang red, kaya ito yung napili kong color. So sa mga nagtatanong kung gusto niyo ng ganitong bike, kontakin nyo lang yung any branch ng Triumph. Need nyo kung magpa-reserve kasi by reservation ng bike na to eh. Tapos yung unang batch na dumating nito is actually black and blue lang yung dumating. Walang dumating na red, kaya wala akong nakuha nun eh. Kaya nung dumating to, nag-iisa dun sa branch ng Green Hills. Ayun, sakto na, nakapagpa-reserve na ako nito back in January. So nakuha ko siya. So solid no, nakapagpalagay na ako ng RFID for SLEX. So magpapalagay na lang ako ng pang NLEX na lang. So yun siya. Solid no. So far ito na yung magiging bago nating kasama sa ating mga coffee rides. Solid, di ba? Anyway, nag-iisip ako ng pangalan para dito sa bike na to. May naisip na ako, pero siguro susunod na video ko na lang sasabihin sa inyo. Okay? Well, anyway, dito ko natatapusin ang aking video. If nagustuhan nyo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Okay? So, stay safe po sa ating lahat and ride safe po sa ating mga motorista. Enjoy the rest of your day and I will see you all on my next video. Till next time mga Wacky Peeps, and God bless everyone. Wala mo ng bomba pag nakapagpalagay na tayo ng aftermarket exhaust yan. Saka tayo bobomba ng bomba dyan, okay? So dyan na kayo mga Wacky Peeps. Bye!